mga ka-store, another day, another video vlog. Maaga nga po ako naglagay ng tag ng aking mga paninda na dineliver kahapon. Hapon na nga po dumating yan, kaya sabi ko nga, ngayon na lang namin aasikasuhin. Kaya pagkabukas nga po at tapos na mag-display, naglagay na ako agad ng tag para ma-display na din. Dahil nga Monday ngayon, kailangan na mag-ayos at organize ang mga paninda. Dapat good vibes. Pareho nga masama ang pakiramdam naming mag-asawa, pero kailangan gumising lalo na at Monday, first day of school na naman. Ganyan talaga kahit maliit ang negosyo, may oras din dapat na sinusunod. Sobrang sakit nga po ng likod ko dahil sa paglabak ko kahapon. Ang asawa ko naman, grabe ang ubo dahil nga siguro sa sobrang init dito sa amin. Mabuti na nga lang po at bumili nga ako nitong tag price labeler. Kaya kahit papano ay madali na lang ang paglagay ng tag. Bukod sa makakatipid na sa pentel pen, ay mas malinaw na makikita ang tag. Hindi nabubura basta-basta. Kahit matagal, unlike sa pentel pen na minsan nabubura na, hindi na namin makita. Ang pagtitindahan mga ka-store ay nakakapagod, pero alam natin na nakakalibang din ito. Dapat may tiyaga tayo. Nakaka-enjoy ang pagtitinda. Namamalayan ko na lang ay hapon na naman at naghahanda na ulit para sa pagsasara. Pagkatapos ko nga po mag-tag, i-display ko na nga ang aking mga nilagyan ng tag. At dumating din ang isa sa beauty products na na-order ko sa online, kaya i-display ko na din. At syempre, pagkatapos lahat, ang pagtitindera na lang ang aming aasikasuhing mag-asawa. Sa sobrang init nga po dyan, ay hirap talaga kaming mag-asawa magbantay dahil walang kuryente nga po dyan. Buti na nga lang po at meron kaming mga solar na electric fan. Siya na munang ginagamit namin habang wala pang kuryente. Pag nagkakaedad na din talaga, konting init lang, parang pakiramdam mo, hingal na hingal ka na. Sobrang nakakapagod ang sobrang init. Kahit konti lang ang ginagawa mo, parang pagod na pagod ka na. Pero pag personal akong nag-aasikaso ng tindahan ko mga ka-store, feeling ko tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa ang tindahan ko. Ang sarap-sarap din sa pakiramdam na ikaw ang nag-aasikaso ng tindahan mo. Parang tao lang na nag-glow. Ang gandang tingnan, nasa ayos talaga pag sobra sa alaga. Nararamdaman ko naman na pag hindi masyado ako nakakaasikaso ng aming tindahan, dahil syempre naglalaba din ako, naglilinis at nagtitiklop din ako ng mga nilabhan. Minsan gabi ko na lang ginagawa o minsan iniutos ko na lang sa mga bata. Kasi malalaki na rin sila, kaya na nila ang magtiklop dahil ang pahinga ko ay pag-voice over ko at pag-edit ko ng mga video. By the way, balik tayo sa ating tindahan. Kahit nga minsan may katumalan, kailangan dire-diretso lang sa pagtitinda. Dahil nga kami lang mag-asawa, pagod match na naman kaming tindirang nanay at tindirang tatay. Pero okay lang, ito ang aming swerteng pinagkakakitaan, ito ang binigay sa amin ni God na mapagkukuhanan ng aming ikabubuhay. Kaya hindi pwedeng pabayaan. Hindi na namin kailangang lumayo, hindi na kailangang pumunta sa ibang lugar para magtrabaho. At syempre sa katulad ko na hindi nakapagkolehiyo, mahirap maghanap ng trabaho. Kaya napaka-thankful ko nga po na nagkaroon ako ng ganitong negosyo. Maliit man pero kayang tustusan lahat ng aming mga pangangailangan. At sabay nito na pag-aaral ko ang aking anak sa kolehiyo. Sinabi ko nga sa aking sarili na hindi ko itutulad sa akin na hindi nakapagtapos ng kolehiyo ang aking anak. Kahit anong mangyari, pagsusumigapan ko makatungtong siya sa kolehiyo para maiba naman ang buhay niya kung kumpara sa buhay ko. Kasi ang hirap talaga na hindi nakapagtapos. Aminin man natin o hindi, mas maganda pa rin kung tayo ay nakapagtapos ng kolehiyo dahil pwedeng mas malaki ang opportunity naghihintay sa kanya at yan lang ang maipapamana kong kayamanan sa aking anak. Hay, nagkwentong serye na naman ang buhay niya. Charot. Pag oras na nga po ng bilihan, wala na nga kaming ibang ginagawa kundi maghintay ng mga customer. Hindi na kailangang mag-repack o kung ano pa man nagawain dito sa tindahan. Focus na lang kami sa mga customer. Sobrang ginalingan nga po naming mag-asawa dyan. Syempre, full pakikisama sa ating mga customer. Nakapagbenta nga po ako dyan ng 2 bandil na pansit canton. Ginagawa daw po nila yung lumi. O diba, may pakikipagkwentuhan din. Suki ko nga po yung binibentahan ko ngayon. Pagkatapos ko nga pong bentahan ang aking suki, ay pinagpatuloy ko na rin yung pagbebenta sa binibentahan ng aking asawa. Kasi nga po ang aking asawa ang cashier ngayong araw. Kaya ako na lang muna ang bahala sa pagbebenta sa mga customer. Pero po, hindi maiiwasan na magbenta yung aking asawa kasi pag meron pong dumanating na bagong customer na hindi ko pa kayang bigyan, ay siya po muna ang nagbebenta. Nagrereklamo na nga po dyan ang aking asawa kasi masakit na nga daw po ang kanyang paa dyan. Kung nakikita niyo pa, itinaas na nga po Sabi niya. Ko nga po sa kanya, okay lang kasi yan. Kasi nga po, hindi naman po lagi-laging may bumibili. Katulad po ngayon, pahinga naman na kami kasi wala nga po customer. Habang nga pong wala pang bumibili dyan, ay nag-aayos-ayos nga po kami ng aming mga paninda. Sabi niya nga po, ay kailangan niya daw po munang tumapat sa electric fan. Dahil nga po, sabi ko nga po, ay brown out nga po
po ng mga oras ang gamit nga po namin dyan ay di-charge na electric. Buti na lang po at meron akong ganyan. At nag-deliver nga po dyan ang tinapay, kaya nag-check na nga po kami. Shoutout nga po kay Kuya John na parang hindi tumatanda. Maliit pa po kasi ako, nakikita ko nang nagdi-deliver yan. Natatawa nga po siya pag kinukwento ko sa kanya yan. Pagkatapos nga namin mag-check ng tinapay, in-display ko na yan at tuloy na ulit ang pagtitindera ko. Sabi namin sa ibang mga customer ay wait lang muna dahil uso din po sa amin ang first come first serve. Syempre po, para hindi naman nakakaawa doon sa matagal nang naghihintay. O siya mga ka-store, hanggang dito na lang ang aking mini vlog. Bye! Ingat!